Wapo, pwede ba tayo magsabay? Agila Society ito! Huwag mamatay! Umalis na kayo! Batang babae, magbigay ka ng proteksyon. Di nagkasakit. Nagsara lang. 2 buwan na to. Pinaglalaruan mo kami? Ganyan kami magtrabaho. Mayabang ka? Subukan mo ulit! Alam mo ba sino kuya ko? Si kuya ay pinuno ng Agila Society! Kuya Andres! Batang babae, malaking pagkakamali ang ginawa mo! Tangina May Pro! Bakit nakatayo lang? Sugod! Kuya mo ang pinuno ng Agila? Sino naman ang kuya ko? Naalala ko na, sa buong mundo, ang makahawak ng bala, siya lang ang pinuno ng Agila. Siya ay Kuya Andres! Kuya Andres! Kuya Andres, nagkamali kami. Nagkasakit si nanay. Di ko makita ang pera. Kaya... Puntahan mo nanay mo. Kung malaman ko ulit ang ginagawa mo, hindi kita tatantanan. Kayo din. Narinig nyo? Narinig po! Salamat, Kuya Andres! Kuya, tunay nga ang balita. Ilang araw lang tayo nagpahinga. Si Victor II ang namahala ng Agila. Ganyan lang ang kanyang pamamahala. May nagpapanggap na tayo at nag-aaway. Agila Society. May hawak ng mga malalaking kumpanya at kayamanan sa politika at negosyo. Di ko akalain na dito makikilala ang pinuno ng Agila. Marami ang nagsasabi na ikaw ay single. Paano naman ako? Magustuhan mo ba ako? Andres, malapit na akong mamatay. May hihilingin ako tungkol sa paghaharana ng aking apo. Huwag po kayong mag-alala. Babalik na po ako. May kasintahan na ako. Kakaiba, gusto kong makita kung anong babae ang magustuhan niya. Lolo, 3 oras na po tayo dito. Sino po ba ang napakahalaga na naghihintay kayo dito? Ang Camila de la Cruz ay dataring ng guna sa lahat. Ngayon ay malapit ng bumagsak. Hindi ako papayag na manahimik lang. Ngayon, kailangan kang ipakasal para iligtas ang pamilya de la Cruz. Lolo, sino po ang ipapakasal niyo sa akin? Shika! Hindi ba siya yung basurero na kinuha ni Lolo dati? Bakit ka nandito? Nananawagan ako. Iligtas ang De La Cruz. Tumayo po kayo. Utang na loob ko po kayo. Kuya! Kuya! Tulungan siya tumayo. Dalhin sa ospital. Malapit na akong mamatay. Sinabi ng isang manghuhula na kailangan kang tawagin para maging apo ng De La Cruz. Tulungan ang aking apo para maibalik ang dating ginhawa ng De La Cruz.
tiwala ko sa iyong kakayahan. Ituring na nako ang humihiling. Sa sinabi nyo, tutulungan ko po kayo. Ipakasal si ate sa isang tindero? Lolo, nalilito ka na! Vivian, kumusta ang paghahanda ng engagement? Kuya, sinunod ko na po. Matapos 3 araw sa kasal, ang mga pinakamalaking kumpanya dadating may bilyong kontrata. Punong tagapayo dadating din para batiin ang De La Cruz. Para kay Marina ang espesyal na singsing. Asikasuhin mo ng mabuti. Huwag kang mag-alala, kuya. Pinadawa ko na kay Victor II. Ina, bakit mo ako pinigilan? Kung ikakasal si ate, sa basurang ito, lahat tayo ay tapos na. Huwag kang mag-alala. Buhat pa si Lolo. Kung lalaban ka sa kanya, wala kang makuha. May isang paraan. Nina, si Victor II ng Aguila Society ay may gusto sa'yo, di ba? Ang Kuya Andres ay hindi mo abot. Ang tanging pag-asa mo ay si Victor na lang. Sunod kay Ina, magpakumbaba ka. Ipakasal ka kay Victor. Kung ikakasal ka sa basura, masisira ang buhay mo. Tama si June, ate, ang Aguila Society ay may hawak ng kayamanan ng buong mundo. Si Kuya Andres ay mahirap makita. Si Kuya Victor ay nandito lang. Kung ikaw ay nasa tabi niya, ang pamilya De La Cruz ay hindi na maghihirap. Sa basurang yon. Si Lolo na matanda, ayaw tanggalin ng kasal. Kung ganon, tayo mismo ang magpapatalsik sa kanya. Kuya Andres! Kayo! Nauwi na po kayo? Pupuntahan ko po kayo. Huwag na. Hintayin ko matapos ang gawin ko. Pupuntahan kita mismo at tatanungin kung paano mo pinamamahalaan ang Aguila Society. Kuya Andres, wala katotohanan ng mga chismis. Paano ko magagawa ang bagay na ikasasama nyo? Putang ina! Bakit biglang umuwi si Kuya Andres? Mag-ingat kayong lahat! Si Victor Santos, ang hindi ko lang kayang labanan, si Andres Maligaya lang. Marina, bakit ka nandito? Kuya Victor, gustong-gusto mo pa rin akong pakasalan? Siyempre. Ngunit ipinagkasundo ako sa isang estranjero. Bukas na. Ano? Sa San Juan may naglakas loob na gawin ang babaeng akin? Kuya Victor, tulungan mo ako. Tulungan mo rin ang pamilya De La Cruz. Yumao na siya sa 30 seats at nagtitinda lang sa kalsada. Wala akong makikitang kaligayahan dito. Patay ang pamilya De La Cruz. Akala ko malaking bagay. Palibasa lang siyang basura. Ang lumaban sa akin, lumaban sa Aguila Society. Bukas, ipapatawag ko ang mga kapatid para bisitahin siya. Huwag na nating pag-usapan. Para sa ating nalalapit na kasal, mag-toast tayo. Kuya Victor, mag-toast tayo! Kuya Andres, ang pinuno. Ano alam mo? Kuya Victor ang namumuno ngayon. Siya ang aking kuya. Si Senyorita Marina, hindi ba siya ang Kuya Victor? Tama! Kuya Victor, mag-toast tayo! Walang kwenta din ang babaeng ito. Akala niya ay sikat na tao. Sa oras na nakuha ko siya, lalaruin ko siya ng husto. Sa batang yon, lumaban sa akin. Patayin ko siya. Kuya, ang bilyong kontrata ng mga korporasyon at regalo ng punong tagapayo, nasa daan na. Okay. Alagaan mo muna. Gagamitin ko sa kasal.
Andres, malapit na magsimula ang kasal. May huling pagkakataon ka pa. Pirmahan mo na ang kontrata. Ano ibig mong sabihin? May minamahal na ako. Hindi mo siya kayang labanan. Sumuko ka na. Para hindi tayo mapahiya. Pinangako ko kay Lolo, protektahan kayo at gagawin ko yan. Ang hindi niya kinikilala, hindi ko rin kinikilala. Lolo is old. He can't tell right from wrong. I can't sacrifice my happiness. But I hope you have a conscience. Don't destroy Lolo and the De La Cruz. Ako ang sisira. Eh di sino pa? Ang mundo ng mayayaman ay hindi mo kayang ayusin sa pagsigaw lang. Okay, ayoko na magsalita. Isang oras na lang darating na siya. Pirmahan mo na ang kontrata. Maliligtas ka pa. Nandito lang ako. Tingnan natin kung may lakas siya. Ikaw, humahanap ka ng kamatayan. Walang alam. Kumita lang ng kaunti sa pagtitinda. Akala mo mayaman ka na. Huwag mong kalimutan na dati kang pulubi. Kahit maganda ang damit, hindi maalis ang amoy mong mahirap. Ang mga katulad mo, marami na akong nakita. Sa mabuting salita, para kay Don Ramon. Sa totoo lang, para sa pera ng De La Cruz? Alam mo, ang aking manugang, pagdating ni Victor, ang pera ng De La Cruz, wala kang makukuha. Victor Santos? Ina, bakit ka pa nakikipag-usap? Bakit ka pa nakikipag-usap? Bakit ka pa nakikipag-usap? Siya lang natitinda. Paano niya makikilala ang mga mayayaman? Lalo na si Kuya Victor, ang pangalawang pinuno! Akala ko pinaghirapan yung makipag-ugnayan sa malaking tao. Si Victor II lang pala, ang batang pasaway. Ikaw! Pinagsasabi mo kay Victor II! Alam nyo, patayin kayo ni Kuya Victor sa isang utos lang. Antay natin siya. Nandito na siya. Hindi lang ikaw, kundi pati siya. Kailangan lumuhod at humingi ng tawad. Isang nagtitinda lang sa kalsada. Walang maipakitang kasal na regalo. Ang regalo ni Kuya, baka hindi nyo kayang tanggapin. Sa pinakamalaking tech company sa mundo. Ang yulong ni Punong Tagapayo, parang siya mismo. Para ipakita ang kanyang pagtapat, espesyal para kay ate, ginawa ang isang diamond ring. Sa buong mundo, isa lang ito. Nasaan na? Akala mo, makakalusot ka sa pagsipsip. Madaling magsalita, sinabi ko na nga. Don Ramon, ano ang pinili niya na hindi mapagkakatiwalaan? Madaling mangarap. Hindi tulad ni Victor, seryoso siyang nagmamahal. Ipakita mo sa kanila! Nakita nyo? Isang singsing na may perlas ng timog dagat. Isa lang sa buong mundo. Kuya Victor, gamit ang lahat ng resources para kay ate. Ikaw naman, walang laman ang bulsa mo! Kuya, imposible. Wala ka pareho ang pelas ng timog dagat. Imposible na kayang gawin ni Victor ang parehong singsing. Baka... Basag! Ang hiyas na ito! Baka nabibili lang sa palengke. Kuya! Ang singsing na ito. Biling ko kay Victor. Biling ko kay Victor na ipagawa. Siya lang ang makakapagpalit. Si Victor II! Hindi natin siya papalampasin! Sapat na! Hindi ka ba nahihiya? Para makuha ako, gumawa ka ng kasinungalingan para sirain si Kuya Victor. Ano bang nakita ni Lolo sa'yo? Tama! Ang pangit mong tingnan. Si Victor may pera at may kakayahan. Ikaw, ang dami mong sinabi. Akala mo santo ka? Akala mo santo ka? Nasaan ang regalo? Nasaan ang regalo? Ang regalo! Ang Quantum Infinity, kasama ang mga sanggay na bibigay ng 1 bilyong kontrata. Punong tagapayo ng bayan, nagbibigay ng 1 yulong. Kung makukuha natin ito,
ang pamilya de la Cruz ay maghahari sa San Juan. Nakikita niyo na kung sino ang tagapagligtas ng pamilya de la Cruz. Akala mo ba ang pamilya de la Cruz? Madaling lokohin din ng matandang iyon? Ang bagay na ito, parang tao lang din. Anong klase ka? Ganun din ang klase nito. Ang singsing nga, peke. Gusto mo akong lokohin gamit ang basura? Walang utak. Ikaw mismo ang sumira sa pag-asa ng De La Cruz. Huwag kang magsisi. Hayo ang walang alam. Si Victor lang hindi makakakuha ng ganitong dote. Lalo na ikaw. Akala mo ikaw ang pinuno ng Aguila Society? Paano kung ako nga? Sabi na walang alam, ayaw maniwala. Sinabi na ni Victor, si Kuya Andres, pinuno ng Aguila, nasa isang isla sa ibang bansa, nagbabakasyon. Akala mo dahil may Andres sa pangalan, pwede ka nang magpanggap na Kuya Andres? Ikaw, makinig ka sa akin, lagdaan mo na ang annulment. Kung hindi, walang makakapagligtas sa inyong dalawa, mga probinsyano. Walang respeto, mapagmataas. Kaya hindi ipinasa ni Lolo sa'yo ang De La Cruz. Andres, hanggang kailan ka magwawala? Hindi kita kinakabahan. Si Victor ay malupit. Hindi mo siya kayang talunin. Tama! Sa pagdating ni Kuya Victor, sisiguraduhin kong mamatay ka ng masama. Uulitin ko, kahit si Victor mismo, kailangan pa ring lumuhod sa akin. Mayabang ka! Senyorita Marina, huwag mag-alala. May 30 minuto na lang si Kuya Victor. Utusan niya akong tulungan kayo sa mga walang kwentang tao. Nandito na ang tauhan ni Kuya Victor! Pinapagsalita ba kita? Bayabang ka, ah! Ilang buhay mo ba? May tapang ka kay Kuya Victor? Bubong! Siya ang pinakamalapit kay Kuya Victor! Patay ka na! Bitawan mo na! Nilalabanan mo ako! Mali ang sinasabi mo. Siya ang walang respeto. Nagsalita ng walang hiya sa akin. Pinapagalitan ko lang ang swail na pamangkin. Kayong dalawa, ano kayo? May karapatan ba kayo? Walang galang! Sumama ako kay Kuya Victor. Nasa San Juan ng 10 taon. Mga kilalang negosyante. Pag nakita ko, kailangan maglingkod sa akin. Ikaw ay parang langgam lang. May oras pa para umalis. Sabihin kay Victor, magpakumpisal na siya. Pag-isipan ko, patawarin siya. Hindi mo maintindihan? Siya, ang pinakamalapit kay Kuya Victor. Gusto pa kami magpakumpisal. Lumuhod, magmano, humingi ng tawad. Baka patawarin ka pa. Uhaw ka sa kamatayan! Paalipin mo ang kuya ko? Deserve mo ba? Paupuin mo si kuya. Wala kang karapatan!
Fight mo si kuya? Bulag ka ba? Walang may lakas ng loob na galawin ako dito sa San Juan! Walang utang na loob! Wala kang takot! Ikaw! Pakinggan nyo, si Victor Santos, kung hindi itinulak ni Kuya sa Aguila Society, hindi niya karapatang magbukod ng sapatos ni Kuya. Magtangka kayong sabihin kay Kuya, tinutulungan niyo si Victor, nilalait si Kuya. Walang makakatakas. Anong hinihintay nyo? Atake! Mampen! Sige! Sirain yung babaeng dinala niya! Vivian, bilisan mo. Mag-uumpisa na ang kasal. Huwag kang mag-alala, kuya. Isang galaw lang. Ang galing! Labanan mo ako? Hindi ka karapat-dapat. Kayo! Abangan nyo! Sasabihin ko kay Kuya Victor! Walang makakatakas dito ngayon! Alis! Kuya! Kuya! Huwag kang umalis! Ikaw! Baliw ka ba? Simula pagkabata, walang naglakas ng loob na suntukin ako. Gusto mo magmano, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa kuya ko. Sa kuya ko. Magmano? Magmano? Gusto niyo ba talagang gawin? Hindi pa kayo nakakaramdam ng panganib. Yung dumating lang ay tauhan ni Kuya Victor. Yung dumating lang ay tauhan ni Kuya Victor. Kung dumating na siya, lahat kayo ay tapos na. Pirmahan ng papel. Umalis na kayo. Hello? Kuya Victor, kailan kayo darating? Ano? Ang lakas ng loob nila. Walang kwenta si Andres. Puro lang salita. Oo nga, may kapatid siyang babae. Mahusay lumaban. May kasama lang lumaban. Iparating ang utos ko. Utusan si Kamay ng kamatayan. Gusto kong makita niya ang kanyang kapatid. Mamatay sa harap niya. Bilisan nyo! Pirmahan na! Kuya Victor! 10 minuto sa lugar. Paalala ko lang, huling babala. Hindi nyo pirma? Paalala ko. Ano? Hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Paalala ko lang. Andres, pamangkin mo si June. Gusto niya ng protektahan ng pamilya. Hindi mo ba siya maintindihan? Bakit kailangan manakit? Oo nga. Bakit pinapahamak mong kapatid mo? Hindi niyo siya maayos, may magtuturo sa kanya. Oo nga. Ikaw ang may kasalanan. Walang respeto. Paano mag-sorry sa matatanda? Kailangan pa kayo turuan. Opo, magpaparusa kami. Pasensya na po. Kuya! Patawad! Maganda na alam nyo. Sana kayo wag na banggitin ang papel. Lalo na ikaw, Marina. Tiwala na tiwala si Lolo sa'yo. Huwag mong sirain ang tiwala niya. Wakas na ang usapang ito. Tigin! Patay kayo. Ang dumating ay pinakamagaling na assassin ng San Juan. Walang talo siya. Ingay. Na-block mo ang suntok ko. May galing ka rin, bata. Ngunit, ikaw ay masyadong mahina. Kalasag ng agila.
Pinagkaitan ako ni Victor II. 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 Ipakita mo pa! Ipakita mo pa! Siya ang pinakamagaling na assassin ng San Juan. Siya ang pinakamagaling na assassin ng San Juan. Ikapitong antas ng kalasan, kamay ng kamatayan. Alam mo na ang galing niya? Oh no, Vivian, hindi niya kaya. Vivian! Huwag magmadali. Ikaw ang susunod. Worth it ba ako? Basura lang. Walang kalasag ng agila. Pinigilan ng suntok ko. May galing pa sa San Juan. Vivian! Walang hiya. Tayo! Sugod! Ayaw mong mamatay siya. Walang Kuya Victor. Feeling mo ikaw na ang may galing? Walang utak! Chikil. Binabalaan kita kung hahawakan mo si Vivian. Kuya Andres! Ano daw? Hindi ko marinig! Bitawan mo siya. Kuya, hindi ka kumain? Lakasan mo! Con de la Cruz! Gusto mo akong suntukin? Kung gumalaw ka man lang, ang kutsilyong ito. Tejil! Ano ba talagang gusto mo? Mabuti naman, kung magsalita ka ng maayos, hindi ako magiging marahas. Sa kabila ng lahat, ako ay makatao. Huwag masyadong maraming salita. Bilisan mo, pirmahan ng papel at magpakumbaba Sa kaibigan ni Kuya Victor. Yumuko ka at humingi ng tawad. Kuya, huwag mo akong intindihin. Ang ingay mo, babaeng baliw! Kung mag-ingay ka pa, patayin kita! Jun! Huwag na magmatigas. Pirmahan mo na. Tapos yumuko at mag-alay ng alak. Matatapos na ang lahat. Huwag nang magpakatanga. Kahit gaano ka kaambisyoso, mapang-akit ng kayamanan, hindi dapat ganyan ka makasarili. Kapatid mo yan. Ako makasarili. Marina, kung makasarili ako, hindi ko ipagtatanggol ang buhay mo dahil lang sa utos ni Don Ramon. Hindi ako naniniwala sa mga salita, kundi sa galing. Ikaw at si Kuya Victor, hindi mapantay. Huwag nang mangarap, pirmahan mo na. Maililigtas mo pa ang iyong pamilya. Marina, no wonder Lolo Ramon is worried about you. You can't tell who is good for you. How can you inherit the family? Tingnan mong mabuti. Tingnan mong mabuti. Mukha ba silang mabait? Kung hindi ako, nagpigil kay Victor na agawin ka. Matagal na niya kang nilantakan. Ikaw! Gusto mo mapanggap na bayani? Okay. Ginagawa nyo? May lakas ka pang magbayabang? Mas malakas lang boses mo. Mas malakas lang boses mo. O ang kapatid mo, mas malakas sumigaw. Mas malakas sumigaw? Kuya, huwag mo akong intindihin! Sapat na! Sapat na! Huwag kang magsisi. Paano magsisi si ate? Alam mo ba? After 3 minutes, Dadating na si Kuya Victor. Malalaman mo rin na walang halaga ka kay Kuya Victor. Pirmado na. Walang masyadong salita.
Palayain si Vivian. Sinabi ko bang palayain siya? Kuya, gusto nilang sirain ka. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan. Vivian, para protektahan ka lang ako. Nandito. Huwag kang magpapakamatay. Ang pagmamahalan ninyong magkapatid, parang gusto ko nang umiyak. Kuya, sa loob ng maraming taon, marami kang isinakripisyo para sa akin. Marami kang isinakripisyo. Ngayon, ako naman ang magsakripisyo para sa iyo. Vivian! Patay na ba ang babae? Kuya Victor! Mahal kong manugang, sa wakas, nandito ka na. Kuya Victor, siya yan. Pinipilit niya na pakasalan si ate. Kayong dalawa? May lakas kayo agawin ng babae ko? Hanapin mo ako! Kausapin mo ako! Victor II. Kumusta ka? Victor II. Kumusta ka? Kung hindi nabitiw ang tatay mo at humingi ng pagkakataon, wala ka ngayon. Tangina, nagpapalaki ka pa! Sino ka ba? May lakas ka pang bigyan ng chance si Kuya Victor? Alagaan mo ang sarili mo! Mga tauhan! Atake! May iba pa? Tangina! Alam niyo ba kung sino siya? Victor, pinapasalita kita. Gusto kong makita kung ano pa ang magagawa ng tauhan mo. Nalimutan ko dati. Gagamitin ko ngayon ang lahat ng lakas ko. Kahit ang Diyos mismo, hindi ka matutulungan. Walang alam. Kalasag ng agila. Kayang mo rin? Umalis! Araw na ito, tuturuan ko kayo para malaman nyo ako ay sino? Kuya Victor, tingin ko kasama lang niya kapatid niya. Nag-e-ensayo. Puro lang palabas lang yan. Hindi siya dapat katakutan. Totoo yan, Kuya Victor. Mahigit 10 taon na kami na mayagpag dito. May Agila Society pa na sumusuporta sa amin. Matatakot pa kami sa kanya? Katatawanan lang. Ako mismo ang magpapatuhod sa kanya sa harap mo at humingi ng tawad. Bakit kailangan patayin siya? Nawala na ang kanyang kapatid. Hindi na natin kailangang... Ate, ang babae mo talaga! Ano?
Ang pinatay niyo ay ang kanyang... Patay na ako. Kuya Victor, hayaan mo si Kamay ng kamatayan. Gusto niyo ba akong mamatayan? Kamay ng kamatayan! Bilis! Huwag mag-alala, Kuya Victor. Sinadya ko siyang unang umatake para magpakita ng butas. Parang ganyan lang din siya. Gusto ko sana! Huwag mag-alala, Kuya Victor. Kukunin ko na ulo niya ngayon. Kayong dalawa ang walang alam. Sino ka ba talaga? Hindi ako naniniwala. Siguro may ginamit kang daya. Patuloy ka pa ring mayabang. Hindi. Pasensya na! Bigyan mo ako ng pagkakataon! Tapos na tayo! Takbo na! Ilang araw lang akong nakapahinga. Alam niyo lang si Kuya Victor, hindi na niyo kilala si Kuya Andres. Victor II, sa tingin mo makakalabas ka pa buhay? Ginamit mo ang babae para protektahan ka? Wala kang sugat. Pinapamaralan kita! Si Kuya Victor dito ay makapangyarihan at kinatatakutan. Hindi mo kayang kalabanin. Huwag kang magpadalos-dalos. Nagtanong ba ako sa iyo? Basura ka! Kahit talunin mo lahat ng master, wala kang mararating. Habang buhay, isa ang dukha. Kung magaling ka sa amin, ang mayayaman, kahit gaano kagaling, walang buhay para sa'yo! Kuya Victor! Tahimik! Wala kayong boses! Mapapahamak ako dahil sa inyo! Kuya Victor, sino ba talaga siya? Bakit katakot sa kanya? Pilay kayong lahat. Siya ang aking amo. Pinuno ng Agila Society. Kuya Andres! Pinunong Agila Society, Kuya Andres. Ina, kami, para sa kanya, Binabayaan! Ang galing na Kuya Andres! Ako, nagalit ako kay Kuya. Kuya, patawad. Hindi ko kayo nakilala. Deserve ko mamatay? Siya pala ang matagal na hinahanap at misteryosong pinuno ng Agila Society. Kailangan kong ipaalam kay Guro. Kuya, hindi ko sinasadya. Sila ang may kasalanan. Nagsinungaling sila. Kung alam ko na ikaw, hindi ko magawa. Kung hindi ako, pwede na kayong magloko. Naalala pa ba ninyo ang layunin ng Agila Society? May mga hindi patas. Mas malakas. May hindi patas dondada ay humahadlang. Kami ay humahadlang. May hindi patas. Kami ay humahadlang. Ngayon, ano ang ginagawa ninyo? Sumasamantala, pinagsasamantalahan Agila Society ay hindi dumi at basura. Oh, mahal na manugang, sana ay makita mo ang totoo. Pinilit niyang ikasal kay Ate Walang lakas ang pamilya de la Cruz. Kuya Andres, si Kuya Victor, siya, pinilit kami. Kayo! Kuya Andres, si tatay ay dating pinuno. Para sa kanya, bigyan mo ako ng buhay. Hindi na ako magkakasala. Ikaw talaga. Pinabayaan mo ang pagmamahal ng iyong ama. Nasaan ang singsing?
Ang singsing ng pinuno ng Agila Society! Hindi ka talagang pinuno. Magaling kang magarte. Hindi ka talagang pinuno. Magpanggap ka! Victor, siya ang nag-promote sa'yo, Kuya Andres. Pinuno ng Agila Society. Nagpanggap ako may sakit para sa'yo makapag-practice dito. Sunod kay Kuya Andres. Huwag mag-away. Itay, hindi ba sabi mo huwag siyang gulantayin? Dapat ko lang makita ng maayos ang hitsura niyan. Sa tingin mo, pwede lang makita si Kuya Andres. Matagal na nagpalipat-lipat si Kuya. Maraming kaaway. Hindi basta-basta magpakilala. Siya lang ang hahanap sa'yo. Hindi ka pwede makita siya. Ako ngayon, dinadala ka lang ng pribado. Nakita mo bang singsing? Ang singsing ay si Kuya Andres. Putang ina. Magaling siyang magpanggap. Sa gilid, ang aura niya ay katulad ng pinuno. Nakakatakot siya. Nabuko ka na! Ang pinuno ng Agila Society may isang natatanging singsing. Nasaan ang singsing mo? Hindi ka talagang pinuno! Magpanggap ka! Ha! Sinabi ko na, basura ito. Paano maging Kuya Andres? Walang takot ka! Magpanggap na Kuya Andres! Ngayon, kung hindi ko tanggalin ang kamay mo, walang kwenta ako. Kuya Victor, hindi namin kaya siya. Hindi namin kaya siya. Walang hiya ka! Ikaw ang unang nang asar sa akin. Alam mo ba sino ang tatay ko? Kaibigan ng pinuno at isa sa mga founding member. Maghintay ka na lang! Tatawagan ko siya para tapusin ka. Bakit hindi sumasagot si Itay? Putangin ng matanda! Biglang nawala sa oras na kailangan! Hector Santos, bigyan kita ng 30 minuto. Pumunta ka dito sa San Juan Cloud City. Pumunta ka sa San Juan Cloud City. Opo, Kuya Andres. Pupunta po ako. Itay, lumala na naman ang sakit mo. Hatid kita sa ospital. May masamang kutob ako. Kinukulit ako ni Kuya may kinalaman si Victor. Baka nag-away na naman. Bilisan, pumunta ka muna sa kasal. Pupunta ako pagkatapos ng operasyon. Magaling kang mag-arte! Sabi ni ate, nasa operasyon si Itay. May time siya sagutin? Sabi ko na, hindi ako pababayaan ni Itay. Sugod! Ipakita natin sa kanya kung sino ang may kapangyarihan. Kuya Victor, tama na. Nakapirma na siya sa annulment. Walang dahilan pa pumatay. Kahit anong mangyari, walang kasalanan siya. Walang mangyayari, Marina. Hindi nila ako masasaktan. Hindi nila ako masasaktan. Hindi mo dapat maranasan ito. Pasensya na. Hindi ko akalaing ganito sila. Hindi ko hahayaan silang saktan ka. Marina, ikaw, pinayuhan kita dati. Ngayon mo lang sinasabi? Hindi ba huli na? Walang hiya! Tumahimik ka! Pinoprotektahan mo ang kalaban. Di mo alam kung sino ang kaibigan mo. Tama si ate. Pinagtatanggol mo ang demonyo, ha? Walang hiya ka! Nahihiya ako para sa'yo! Oh, aking manugang. Si Marina ay nalalito lang. Walang hiya! Akala mo gusto kita? Walang hiya! Akala mo gusto kita? Alam kong magaling ka. Ngunit na yon,
Nasa akin ang babaeng iyo. Ano ang magagawa mo? Binabati ka, kuya! Nakuha mo ang dalaga! Kuya Victor, nagbago ka. Hindi ka ganyan dati. Nagbago ako. Marina! Gising na! Akala mo ikaw lang ang gusto kong asawa? Gusto ko lang ang katawan mo. Kaya nga sabi ni Don Ramon, napakabata pa ng isip mo. Ina! June! Tulungan mo ako! Ate, hindi mo pa ba nakikita? Ang pamilya Santos ang ating sandigan. Huwag ka nang magpakatanga. Sa kasal na yon, Kuya Victor ang bida. Humingi ka ng tawad. Marina, sumunod ka na lang. Mabuting kausap si Kuya Victor. Huwag mo siyang gulantayin. Tinutulungan niyo siya. Ano ako sa inyo? May dalawang hayop sa pamilya de la Cruz. Kaya walang pag-asa ang pamilya de la Cruz. Kailangan tulungan si Don Ramon na tanggalin sila ngayon. May mali ba ako? Mapangasawa si Victor ay isang malaking biyaya. Magbigay ng kontribusyon ay isang biyaya. Isang manika lang ako sa inyo. Tayong lahat ay magkakasama. Bitawan mo ako! Gusto mo umalis? Hindi ganun kadali. Nakalimutan mo na? Ikaw ang aking asawa. Hindi kita papayag ang umalis. Walang lugar na mapupuntahan. Tama ba ang sinabi ko? Ano? Walang kwenta. Bakit nakatayo lang? Bilisan at tumuhod ka. Mag-alay ng alak. Sa araw ng kasal, kung ako ay masaya, pakabigyan pa kita ng buong bangkay. Gusto mo lumuhod ako? Kaya mo bang tanggapin? Sa katapaman mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Jesse! Senyorita Marina. Ano ito? Pamanhin! Bomba! Victor, wala kang utak. Pinamamahalaan mo Aguila Society. Pero ito lang ang natutunan mo. Pinaglalaruan mo ang bomba? Tama. Isang bomba. Hindi ba matapang ka? Hindi ba confident ka? Hindi ba sure ka na susuko ako? Subukan mo. Di ba sigurado ka na susuko ako? Subukan mo! May dalawang wire dito. Isa buhay, isa kamatayan. Kung mali ang iyong gupit, ang iyong kasintahan ay maglalaho na lang. Ay maglalaho na lang. Malapit nung matapos ang oras. Bilisan mo. Victor, hindi mo siya pwedeng gawin to. Si Marina ang iyong nobya. Kung magsalita ka pa, ikaw at ang iyong anak ay ipapabitin ko rin. Dahil sa iyong ama, papatawarin kita. Ngayon, patay ka na. Hindi ko alam kung mamamatay ako. Pero alam ko, kung hindi mo gupitin, siya ay siguradong mamamatay. Tigil! Victor Santos! Walang galang!
Victor Santos, walang takot ka. Sa gitna ng araw, nagawa mong sa kasal mismo, kidnapin ang apo ko. At may lakas ka pa magtago ng bomba. Buti na lang ngayon, nagising ako sa ospital at dinala si Kapitan Lito. Nakarating dito. Kung hindi, ikaw hindi alam kung ilan pang kasamaan ang gagawin mo. Victor Santos, bantay ng bayan. Sumuko ka na. Ikaw ay pinasuspect sa kidnapping at paghawak ng bomba. Ikaw ay arestado. Agad mong tanggalin ang bomba. Si Kapitan Lito. Kayo. Kapitan, kumusta ang buhay mo? Kasi sinubaybayan ko siya nung nakaraang linggo. Senyorito Victor, walang kinikilingan ng batas. Si Don Ramon ay pamilya ng biktima. Natural na magagalit siya. Ilayo si Don Ramon para hindi maabala ang investigasyon. Lolo! Anong ginagawa nyo? Kayo! Bakit nyo kinontrol? Don Ramon, pakisuporta po ang investigasyon. Bitawan niyo si Lolo! Mga walang hiya kayo! Mga kasabwat! Humulins! Itong minuto na lang. Hindi ka pa kikilos? Victor Santos, ano ang gusto mo para bitawan mo siya? Kumusta? Hindi ba sinabi ko na? 2 linya. Isa ay buhay. Isa ay kamatayan. Pumili ka. O 3 minuto na lang? Ah, mali. 2 minuto at kalahati na lang. Huwag mo akong intindihin! Umalis ka! Ako ang may kasalanan! Hindi mo deserve! Ngunit pakiusap, kailangan mong iligtas si Lolo! Hindi ako bumaril ng salita. Hindi ako bumaril ng salita. Sinabi ko na protektahan kita at gagawin ko hanggang dulo. Nandito ako. Magiging maayos ka. Customized bomb ito. Forcibly remove. Pwede sumabog anytime. Imposible. Tygo, nahinto. Wala kang sakit. Salamat. Akala ko, patay na tayo. Sinabi ko na, nandito ako, walang mangyayari sa iyo. Imposible. Oras mo na. Bakit nangyari to? Bobo! Akala mo, paputol mo lang ng wire, safe na? Mapakaliw! Ang totoong remote, nasa akin lang.
Ginagago lang kita. Pinakayaw ko ang mga tulad mo. May kaunting lakas lang, nagpapakahiro sa harap ko. Ipakita mo pa! Ilipat ko lang ang daliri. Patay na kayong dalawa! Ikaw talaga ang mabuting anak ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, tatay. Susunod ako sa utos ni Kuya Andres. Victor! Itigil mo! Itigil! Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo matutunan mag-alay ng alak. Pinapaluhod ka. Ayaw mong yumuko. Ngayon, magmakaawa ka na kay kamatayan. Andres! Tulong! Iligtas mo si Marina! Lolo! Ulit na naman ang sakit ni Lolo! Dalhin siya sa ospital! Don Ramon! Umalis ka! Umalis ka na! Mamatay ka! Itigil! Walang hiya! Ate! Ate! Sinampal mo ako? Alam mo ba kung sino sinaktan mo? Victor! Sumagot ka! Gusto mo ipahamak ang pamilya Santos? At kayong mga walang kwenta. Pinabantayan lang kayo ng senyorito. Ano ba ginagawa niyo araw-araw? Uuwi kayo ng walang balat. Senyorita, ang ugali ni Senyorito, alam mo naman yan. Kung sinong magalit kay Senyorito, kahit patay na. Babalikan pa niya at pupugutan! Sino ba ang makakapigil? Kayo! Ate! Sino sinaktan ko? Siya lang naman! Isang basura na nagulo dito! Tinulungan ko ang agila! Alisin ang basura! May problema ba? Walang kwenta. Alam mo ba kung sino siya? Kaya mo siyang galitin? Kung hindi na yon, pinapunta ako ni tatay. Wala kang alam kung anong gulo ang magagawa mo. Hindi ka naniniwala? Tanungin mo sila! Oo nga. Kung hindi yung basura, pinilit kinuha si ate, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Siya ang may kasalanan! Oo! Siya yan! Walang kinalaman ang De La Cruz! Oo! Ina, kayo. Sumilens! Sino nagutos sa iyo? Hindi siya ang pinuno. Ang pananamit niya ay hindi bagay. Kayong nagulo dito? Vivian, huwag kang makialam sa gawain ng grupo. Focus ka lang sa galit. Hindi mo pa nakikita ang pinuno. Tandaan mo lang, sa kasal, pag nakita ang singsing, parang nakita ang pinuno. Totoo nga, hindi siya si Kuya Andres. Kayong dalawa ang nagulo? Senyorita Vivian, totoo po ito. Magnanakaw siya. Dapat na yon ang kasal ni ate at Kuya Victor. Ang walang kwenta! Ang walang kwenta! Niloko niya si Lolo. Pinilit niyang agawin ang kasal at kinulo ang buong seremonya. Oo nga, halos sirain ng hayop na ito ang buhay ng anak ko. Ang pamilya De La Cruz ay may malinis na pangalan. Ngayon, may ganitong kahihiyan. Hindi totoo. Nagsisinungaling sila. Sada! May buka ka pa mo salita. Tama ba? Pinapunta mo ang kabarbarong yon para insultuin si Kuya Victor. Huwag mong idamay ang pamilya De La Cruz. Tama. Ngayon ko lang naintindihan.
Kayo pala ang kabit at may bahay na nagplano para sirain si June. Ang bagay na ito ay hahawakan ko, Vivian Santos. Ang karangalan ni Hector ay nasira ng inyong dalawa na mga babo. Ang karangalan ni Hector, napunta lang sa inyo, mga ignorante. Pinapunta ka ng tatay mo, pero hindi mo ko kilala. Ignorante. Ha! Nonsense! Walang palitan sa pangalan. Ako ang Chief Finance ng Aguila Society, Vivian Santos. Sino ka sa tingin mo? Hayaan mo sabihin. Kung hindi lang may VIP, nadadalo sa kasal, patayin na kita ngayon. Ang tinatawag mong VIP, kahit dumating hindi magsasalita ng ganyan. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Kuya Andres, pinuno ng Aguila Society. Deserve mo bang yumuko siya sa'yo? Hector Santos, pinaghirapan mo para sa kanila. Ngunit, wala silang kwenta. Kayong mga walang hiya. Kapitan! Vinyl lang ang trabaho mo? Pinapayagan mo ang mga ganyan magulo? At itong matanda, sino naman? Palayas ang lahat ng mga walang kwenta. Palayas ang lahat ng mga walang kwenta. Dadaan ang pinuno ng Aguila Society. Gusto ninyo mapahamak? Dalhin sa ospital ang matanda. Bigyan ng buhay. Baka magamit pa. Lolo! Tigil! Kailangan mo ikasal kay Victor na yon. Huwag mong ipahiya si Victor. Ikaw na basagulero. Maghintay ka lang sa kulungan habang buhay. Kapitan, pinagulo niya ang okasyon. Maraming nasugatan. May ebidensya. Anong hinihintay? Agad yung aresto rin. Opo, Senyorita Vivian. Sa salita mo lang maghahatol ka na sa akin. Sa salita ko lang, ako si Vivian Santos. Huwag! Huwag ninyong arestuhin siya. Wala siyang kasalanan. Magpahinga ka na lang. Walang makakatulong sa kanya. Don Ramon, bagong operado, uminom ng gamot. Ang gawain ni Kuya, kahit sino pa, hindi mapipigil. Bilisan, puntahan ko ang kasal. Sa salita mo lang, babago mo ang batas ng San Juan. Usapang batas? Sige, bakit? Sa paggulo at pagtanggal mo, ayan sa batas? Ang mga tulad mo, dapat ikulong. Hindi! Huwag ninyong siraan siya. Si Victor, ang nagpapatay ng kapatid ng iba. Nagdepensa lang siya. Senyorita Vivian, ang pamilya de la Cruz may reputasyon dito. Kung ganyan ang iyong akusasyon, magkakaroon ng chismis. Mahihirapan ang bantay ng bayan. Mahihirapan ang bantay ng bayan. Walang hiya ka? Totoo ba ang sinabi ni Marina? Napapatay ka ba talaga? Ate, hindi! Huwag kang maniwala sa kanya! Kung hindi makayanan, Kuya Victor, pag-imbestigahan, patay na rin ako. Senyorita Vivian, huwag kang maniwala. Ang basura na to, nung kinuha niya si Marina, halos ako'y patayin. Kung hindi si Kuya Victor ang tumulong sa akin, patay na ako ngayon. Ang kapatid niya nung may gulo, nadamay lang. Nagsisinungaling si ate. Dahil si ate at ang basura at ang basura at ang basura ay magkasama ngayon. June! Bakit mo ginawa to? Ate, tingnan mo. Ganito talaga siya. Gusto niya akong siraan. Oh, Senyorita Vivian, basura ito. Walang hiya. Ginamit pa ang pangalan para magbigay ng peking alahas kay Marina. Ang mga manloloko na ito deserve mamatay. Anong hinihintay? Ang walang hiya na ito, maraming kasalanan. Agad niyong arestuhin! Opo, Senyorita Vivian. Kayo! Sumobra na kayo!
Sumobra na kayo! Sumobra na kayo! Bakit di siya sinisiraan? Kami ang may kasalanan. Ang lakas niyo! Walang batas na ba? Marina, mabait ka lang. Ang batas ng Santos ang batas ng De La Cruz. Sumalungat ka sa akin. Ang tanging daan mo ay kamatayan. Ang tanging daan mo ay kamatayan. Nung araw, para umangat, kahit ang mga tauhan ng pinuno ng Agila, lahat, isa-isa, silang pinatay. Pinaniwala ko pa ang pinuno na ang mga tauhan ay namatay sa aksidente. Ang mga bagay ngayon, mas madaling itago. Sumalungat kayo. Walang magandang mangyayari. Totoo pala. Siya ang pumatay. Ang galing ng Santos. Ang galing mo, Victor. Kung paano sila namatay, ganun ka rin mamamatay. Paalala lang, si Don Ramon, nasa kontrol ko. Nasa ospital siya ngayon. Hinihintay ang kamatayan. Sa isang utos ko lang. Sa tingin mo, ang tubo ng oxygen niya, matatanggal ba? Hindi ba siya ang iyong tagapagligtas? Ha? Kapitan Lito, anong hinihintay? Bitbitin siya! Gamitin ang ginagamit sa mga death row inmates. Para hindi na siya makagulo. Kumusta? Magmalaki ka pa. Kung magpupumiglas ka, ang kuryente nito ang magpapahirap sa'yo. Nung pinatay mo ang mga kapatid sa Agila Society, ganito din ang itsura mo, di ba? Kapatid daw sila? Walang respeto sa akin! Sinasabi nila na hindi ako karapat-dapat. Katulad mo, hindi sumusuko kahit bugbugin. Kaya't kinailangan kung basagin ang ngiipin para manahimik sila. Sirahin ang tuhod para lumuhod sa akin. Huling-huli, alisin ang mga mata. Since they are blind, then remove them. Kung interesado ka, pwede kitang gawan ng espesyal na kamatayan. Bilang pangalawang pinuno, may kapangyarihang pumatay, hindi mo naisip. Ang mga inosenteng namatay at mga inosenteng pinatay mo, gaano sila kalungkot? Ganyan talaga ang mundo! Pitpitin na siya! Isang mandurugista na maghuhukom sa kulungan! Okay. Kinuha niyo asawa, pinatay inosente. Sa huli, ako na ang naging mandurugista. Maganda. Ikaw! Nilabag mo ang bantay ng bayan! Nakita ng lahat! Ikaw ay makukulong! Ikukulong mo ako? Patay ka! Tapos ka na, Victor Santos. Ubusin ang ngipin nila, di ba? Junior Victor! Usapin ng Agila, wala kang pakialam! Pasagin ang tuhod nila, di ba? Alam mo, pagdating ng amo ko, tapos ka na. Burahin ang mata nila, di ba? Kung hahawakan mo ang kapatid ko, papatahimikin ko ngayon ang oxygen ni Don Ramon! Hiling ko lang, huwag saktan ng kapatid ko. Kapitan!
Walang buhay na si Don Ramon! Ano? Bagaman mayabang, mukhang malakas ka. Protektahan kita. Protektahan kita. Bigyan kita ng buhay. Kung tutulong ka kay Victor, tulungan siyang magtagumpay. Ipangako ko sa iyo, ang iyong posisyon sa Aguila Society hindi hihigit sa kanya. Tama. Kung tutulong ka sa akin, pag natanggal ko ang mga tauhan ni Kuya at mapabagsak ko siya, ang posisyon ng pangalawang pinuno para sa iyo. Paano? Ako, bigyan kita ng pagpipilian. Magpakamatay ka, bigyan kita ng buong bangkay. Huwag mo akong patayin! Pakiusap! Huwag mo akong patayin! Wala ang pakialam. Kung gusto mong mamatay, huwag kang magalit. Ididiretso ko na ang pindot para kayong dalawa magawalang hiya. Mamatay ng sabay. Tigil! Hayop! Ama! Kayong dalawang hayop! Pinapunta ko kayo dito para tulungan akong tanggapin si Kuya Andres. Sa halip, nag-away kayo dito! Itay, pakikinggan mo ako. Ako na ang ayos ng gulo na ito. Gulo na ito. Gulo na ito. Hindi ko hahayaan na magtampo si Kuya Andres. Ang nagulo! Sino ang may lakas ng loob na gumulo dito? Itay, tulungan mo ako. Siya nagpasimuno ng gulo. Pinayuhan ko siya pero ayaw niya. Pinagbugbog pa niya ako. Totoo po, Itay. Siya ang gago. Hindi lang niya sinuway ang bantay ng bayan. Gusto pa kaming patayin. Sino? Sino ang may lakas ng loob? Pinapalaki mo ang dalawang hayop na to. Pinapalaki mo ang dalawang hayop na to. Sabi mo, ano ang parusa? Ama, ano ang ginagawa mo? Parang nabubuhod sa isang hamak na tao. Baba maperado ka lang, hindi pa gumaling? Ayop ka! Ang mga sinasabi mo, gusto mo bang patayin si Ama? Dati, gusto nang kitang ikulong at tapos na. Kung mapahamak si Ama dahil sa'yo, ikaw at ang babaeng ito, mamamatay kayo! Tumigil ka! Anak na suwail! Ama, huwag kayong mag-alala. Hindi na ako magkakamali. Ako ang ayos nito agad-agad. Magbibigay ako ng paliwanag. Bakit hindi mo pa maintindihan? Siya ang... Ama, huwag mapraning, hayan si Junior sa pagkakataong ito, magagawa niya ng maayos ang lahat. Ama, huwag kayong mag-alala. Hindi na ako mapapahiya sa inyo. Nasa akin ang remote. Subukan mong galawin ako. Ilang sandali lang. Magiging lupa kayo! Ikaw talaga. Ilang beses ko na sinabi. Alagaan mo ang iyong tauhan. Kung hindi, ako na ang gagawa. Ikaw? May kasalanan ako. Ama, bakit ka lumuhod sa isang estranggero? Hindi pa ba nawawala ang epekto ng anestesya? Wala ka sa sarili mo? Hay naku! Hay naku! Bakit ko kayo pinanganak na dalawang walang utak? Bakit kayo nakatayo lang? Siya galing sa pamilya de la Cruz. Pinapayadan niyo lang sinalabanan kami. Nasaan ang Dangalong Santos? Gusto niyo pa bang mabuhay? Walang kwenta ka! Ikaw ang pumatay kay Lolo. Ngayon, gusto mo ring patayin si Don Ramon? Gusto mo bang sirain kami bago ka mapalagay? Ikaw! Huwag mong kalimutan ang bili ni Don Ramon. Pinabayaan kanyang buhayin ng De La Cruz. Kung papatayin mo kami, paano ka makaharap siya? Huwag ka na magsalita! May mukha ka pa? Bangbanggitin si Don Ramon? Sino ang pumatay sa kanya? Hindi ba ninyo alam? Magkakasundo kayo! Panindigan ko to! Kung si tatay, mapahamakin nyo! Ako, si Victor Cor Santos, ipapahamak ko kayo lahat! Tatay! Ano to? Walang hiya ka! Huwag ka na magsalita!
Alam mo ba kung sino siya? Tatay, bago operahan ka lang, hindi pa gumagana ang otak mo? Sino siya? Walang kwentang matanda. Bakit ko siya ipagtatanggol? Tatay, ikaw! Walang alam! Walang utak! Alam mo ba, sa isang salita niya, maaring ipawala niya ang buong Santos. Itay, bagong operado ka lang ba? Wala ka na sa sarili mo? Sino ang magdaal talabagin ng pamilya Santos? Hindi ba direktang hamon sa Aguila Society? Parang ayaw na niyong mabuhay. Oo nga, Don Hector, sigurado akong nagkamali ka. Nung iniligtas siya ni Lolo, isang patay gutom na pulubi lang siya. Ngayon, nagtitinda lang din siya sa kalsada. Walang pera, walang pangalan, at naghahangad pa ng hindi niya nararapat. Magpakasal kay ate? Oo nga. Matanda na, gusto pang sumipsip. Taong tulad niya, ano ang magagawa niya? Itay, nagkamali ka lang. Tama! Itay, ang lalaking ito, may lakas ng loob pang agawin si June. Ipahuli siya ng bantay ng bayan. Ipakita natin ang lakas ng Santos. Hindi! Hindi po! Siya ang pinili ni Lolo para sa akin. Hindi po ganon. Hector Santos, ang dalawang anak mong ito ay talagang magaling. Mula ngayon, ang gawain ng Aguila Society ay huwag nang pakialaman ng Santos. Kayong dalawang anak! Ang aking pangalan ay napahiya ninyo! Ama, ano sinasabi mo? Patuloy pa rin kayong nagde-debate habang wala ako. Pinilit ninyo ang pamilya de la Cruz at nagawa pa din yung bribehin ang bantay ng bayan para sirain ang inosente. Dahil namatay ang inyong ina, masyado ko kayong binibigyan ng lahat. Mula ngayon, inalis ko kayo sa lahat ng posisyon sa Aguila Society. Mula ngayon, huwag ninyong gamitin ang kapangyarihan ng Aguila para gumawa ng masama at apihin ang inosente. Kung hindi, kahit kayo ang akin anak, ipapabayad ko ang buhay ninyo. Ama, hindi ka nagsitaas ng kamay sa amin ni ate. Sino ba talaga ang matandang ito? Bakit mo siya pinoprotektahan? Walang hiya! Siya ang pinuno ng Aguila Society. Kuya Andres! Imposible! Saya, wala siyang singsing ng pinuno! Huwag ka nang magsalita! Hayop ka! Kahit di mo sure, hintayin mo na lang ako. Palaging padalos-dalos. Pinaghirapan ko, ikaw ang ipwesto bilang pangalawa. Ano ang natutunan mo? Kung ganun, ikaw talaga si Kuya Andres. Patay na ako, Kuya Andres. Siya talagang pinuno ng Aguila Society, Kuya Andres. Para kay Victor, nawala na ang isang Kuya Andres. Ano bang ginawa natin? Ay naku! Ikaw din! Palaging pinagtatanggol ang kapatid mo, kaya sa lumalaki mayabang. Ngayon, umuwi ka at magising. Wala akong payo. Huwag lumabas ng Santos. Junior Victor? Anak na walang utang na loob! Papatahimikin ko siya kay Kuya Andres. Kung ipagtatanggol mo pa siya, sisimutin kita! Junior Victor! Wait! Junior Victor! Ate! Tatay! Tulong! Di ko alam. Kung alam ko lang na siya si Kuya Andres, kahit 10 ulo ko, di ko magawa. Magmakaawa ka man, walang mangyayari. Kung ayaw ka patawarin ni Kuya Andres, wala akong magagawa. Kuya Andres, nagsisisi na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagawin ko lahat. Nagsisisi na ako. Kuya Andres, hindi na po ako magkakasala. Gawin niyo akong alipin, pero wag niyo po. Patayin ako. Victor, tumigil!
Umalis ka! Lolo, alalahanin mo sarili mo. Isa kang paa. Sa hukay na. Pinapang-aralan mo pa ako. Wala kang pakialam. Wala akong paki. At ikaw, Kuya Andres, walang kwentang kuya. Ngayong natagpo tayo, wala akong kinakatakutan. Ako, si Victor Santos. Ako ang papalit sa'yo. Kuya Andres! Walang preno ang bibig ng anak ko! Impulsive at malupit. Nagpadalos-dalos lang siya at walang katotohanan. Huwag niyo pong seryosohin. Lolo! Sino nagutos sa'yo? Sinasabi kong totoo. Patay ko na ang mga tauhan niya. Para sa araw na ito, sungwat kung Agila Society ang galing ni Victor Santos ay hindi kayang sukatin ng mga hamak tulad nyo. Totohanin nyo, ang amo ko ay ang pamilya Reyes na si Enrique Reyes. Sa tulong niya, si Victor Santos ay magiging hari sa lalong madaling panahon. At ngayon, si Enrique mismo ay dadalo sa aking kasal. Maghanda na kayong mamatay. Dahil sa ambisyon, binigay ang kapatid. Sinisira ang ama. Sino ang magtitiwala sa'yo? Si Enrique ay itinuturing ka lang isang asong itatapon. Pagkatapos, gamitin. Andres! Tigilan mo! Bigay mo lang ang singsing ng pinuno at bumaba ka at papayagan kitang mamatay buo. Ano? Ayaw mong ibigay? Papakita ko sa'yo kung gaano na lang ang pasensya ko. Andres, di ba sabi mo protektahan mo siya? Ano? Pwede mo na bang ibigay ang singsing ng pinuno? Kung hindi, ikaw at babaeng ito mababomba na at magiging pulbura! Kung mawala man lang isang daliri niya, sisira ko itong singsing. Gusto mo tanggalin ang bomba kay Marina? O hindi mo makukuha ang singsing? Hindi pwede! Tanggalin ko muna ang bomba. Ano kung magbago ang isip mo? Akala mo lahat ay katulad mo, walang hiya at traidor. Sino ba ang nakakaalam? Ang tao ay hindi nababasa sa mukha. Kung ganon, wala nang pag-uusapan. Wag! Ang negosasyon ay pinag-uusapan. Pero kailangan din may patakaran. Ganito na lang. Mag-isip ka ng parang tanggap ng lahat. Hahayaan kitang kausapin. Okay. Narinig ko mahilig kang tumaya. Taya tayo para tapusin ang laro. Alam kong ayaw mong magsugal. Anong laro ang gusto mo? Wala na. Kung takot ka, wala nang kailangan. Wag! Ha? Akala mo ba takot si Kuya Victor sa'yo? Di mo ba alam si Kuya Victor ang pangalan niya sa sugal? Sa Lucky Dragon Casino, Takot na takot sa kanya. Ang di matatalo. Yung suntukan mo lang sa sugalan, magmamano ka pa kay Kuya Victor. Sugal! Sa sugal ako sa'yo! Anong laro man yan sa harap ko? Parang laro lang ng bata. Okay. Madali lang. Hanap ng tao. Ilagay ang remote mo at singsing ko sa isang kahon. Itaas siya sa gitna natin. Tayo'y magsasagupa. Sino man ang manalo ay makukuha ang kahon. Okay, pero gamitin ang tao ko. Gusto mong dayain ako? Walang hiya! Magmura ka pa! Patayin kita na yon! Okay, gamitin ang tao mo. Sa laro naman, laro na lang ang pinakamagaling ka. Mag-dice? Mag-dice? Yan ang aking forte. Andres, ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Mag-dice. Okay? Sundin kita. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang kahulugan ng pumasok sa impyerno. Nagsugal ka sa labas. Pinatay ang inosente. Dala ko ang utang mo.
Itatapos natin na yon. Akala mo ba tanga kami? Siya ang tauhan mo. Bigyan siya ng singsing, hindi na kayo magtatalo. Wow, ang talino pala ni Senyorita de la Cruz. Ngunit, paano ka napadpad dito sa ganitong kalagayan? Ikaw! Tingnan mo, galit ka na. Ano ba ang pinagkaiba? Sa huli, ako pa rin ang mananalo. Ikaw! Kung galawin mo pa ang remote, tataga ko ang lalamunan mo. U-turn ka na? Opo. Kung patayin mo ako, magpapakamatay ako! Subukan mong pindutin ito! Galit na naman kayo. Para lang hindi kayo magbago. Ang ugali mo, nakita ko na. Matapang ka, simulan na natin. Wait. May problema pa. Isa lang ang dais ko. Dapat tanggalin mo din isa. Bob Zero, hindi ko kailangan ng daya para manalo. Ako ang hari ng pusta. Unang ronda malaki. Hindi ba siya ayaw sa sugal? Kailan siya natuto? Ikaw muna. Ang galing mo! Sinabi ko na protektahan kita. Magtiwala ka. Mananalo ako. Opo. Walang kakaiba. Anong ipinagmamalaki mo? Hanggang ngayon, pantay pa. Paano ka mananalo? Walang hiya ka! Ang bobo mo, pero lagi kang kontra sa akin. Ngayon, papakita ko sa inyong dalawa kung sino ang may lakas. Kuya Victor, isa lang, pero may dagdag. Hindi! Victor Santos! Nagdaya ka! Nagdaya? Saan ang ebidensya? Walang dayang sa digmaan. Ang tawag dito, galing. Anong di matatalo? Dayan-daya ka lang para umangat, di ba? Walang alam. Di ka naniniwala? Maglaro ulit tayo. Walang alam. Di ka naniniwala? Maglaro ulit tayo. Maglaro ng maliit. May lakas ka pa bang laruin? Walang hindi ko lalaruin. Isang father? May pag-asa pa ba si Kuya Victor? Kuya Victor, ikaw na. Walang kibo! Ngayon, ipapakita ko sa'yo na may mas mataas pa sa'yo. Wow! Ang galing! Ang galing ng move ni Kuya Victor. 0 points lang naman yan. Ang galing mo, Kuya Victor. Deserving na hari ng pusta. Walang hiya. Nandaya ka ulit. Matapang ka? Di kaya. Huwag ka na laruin. Kahit maglaro pa tayo, hindi mababago ang iyong kapalaran. Alahas, handa mo na. Victor II, sabi mo,
Sa 5 hakbang, mas mabilis ba baril mo o kamao ko? Hindi. Protektahan ako! Tulong! Protektahan niyo ako! Tanggalin ang bomba kay Marina. Balik mo ang singsing. Kung hindi, ikaw ang mamamatay. May lakas ka. Sinabi ko na, may backer ako. Siya si Enrique Reyes, ang magiging pinuno ng Dragon Hall. Lalo kitang papatay. May lakas ka. Hindi ka papayagan ni Enrique. Andres, ikaw! Papatay ka! Krimen yan! Ngayon mo lang sinabi. Kanina'y binaboy mo ang kapatid ko at pinipilit mong patayin. Walang pakiramdam ka. Ay nako, tumahimik ka na. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Hayaan siya mamatay. Huwag lang kaming madamay. Putang ina. Walang utang na loob kang babae. Victor Segundo, hanggang dito ka lang. Deserve mo to. Dragon Hall, tagapagmana ng Reyes, Senyorito Enrique. Basura? May lakas kang galawin ng tao ko? Basura lang. Nagawa mong galawin ng aking tao. Enrique, sa wakas tumating ka. Tulong! Ina! Walang dapat pagdudahan. Tama ang pinili natin. Tama si Kuya Victor. Kahit Dragon Hall, ang pinakamataas na senyorito nandito para suportahan si Kuya Victor. Oo nga. Ngayon, ang pamilya De La Cruz ay magiging mayaman na. Enrique Basura na to pumasok ng hindi pinapayagan. Pinahiya ang Santos. Gusto akong patayin. Patayin ako! Sinabi ko na, protektado ako ng inyo. Pero tingnan mo siya ngayon, parang wala kang halaga sa kanya. Enrique, kayong nag-iisang tagapagmana ng Reyes. Wala akong problema kung mamatay. Wala akong problema kung mamatay. Hindi pwede na mapahiya ka niya. Walang utak man. Alam niya gusto ng amo. Mabuting aso. Kayong dalawa ang humahamon sa akin. Uhaw na uhaw sa kamatayan. Enrique, kayong pinuno ng Dragon Hall. Ang nag-iisang tagapagmana ang salita nyo, ang batas. Sino ang maghahamon? Walang makakapigil sa inyo, Enrique. Tulungan niyo po ako. Kumusta ang sitwasyon? Pinuno ang tunay na tagapagmana at prinsesa ay natagpuan na. Sigurado ka? Nang malapit ang digmaan, kami ay nagkalasuan. Walang balita sa 20 taon. Malapit na akong sumuko. Nang makilala siya sa karinderya, agad tong sinuri ang kanyang pagkatao. Ang singsing sa kanyang kamay ay ang ibinigay niyo sa kanya. Ang impormasyon ng prinsesa ay tumutugma. Siya ang iyong anak. Siya ang iyong anak. Bilisan? Saan siya ngayon? Gusto ko makita siya. Tagapapana ng Dragon Hall, Enrique, walang sinabi ang pinuno na ipapasa ang posisyon sa isang ampon. Ang sinasabi mo ay pagsasabwatan ng chismis. Walang hiya. May lakas ka ng loob na hulaan ng Dragon Hall. Ganun ba? Nung nasa timog pa ako, ang pinuno ng Dragon Hall ay kilala sa pagiging matapat. Paano naging anak mong ganyan? Ikaw, wala kang balak mabuhay? Kahit ikaw ay pinuno ano ngayon, dito ay bayan ng Malaya. Sa tingin mo, sa pamamagitan ng iyong karahasan, matatakot ba kami? Ganun ba? Tigil! Walang utak ka! Dito ay bayan ng Malaya. May batas dito. Walang karapatan kang magmalabis. Maganda naman. Nakuha ko na para sa inyo ang salary na ito, Senyorito Enrique. Utos na kay Kapitan Lito. Walang hiya! Ikaw ang mag-uutos! Palayain mo siya! Enrique, tulungan mo ako. Walang hiya! Ang aking amo ay tagapagmana. Ang kanyang salita, ang batas dito. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, walang mangyayari. Palayain mo siya! Agad kang napakita ng totoo. Wala man siyang dumating. Kahit hindi siya dumating, ipangkatanggol ko ang mga inosenteng tao. Ipaparusahan ko ang hayop na ito. Batang ito, huwag kang magyabang. Si Enrique ay hindi mo kayang galawin. Ikaw ay tapat na aso. Ikaw ang unang tatapusin ko. Ikaw ang unang tatapusin ko. Ikaw ang unang tatapusin ko. Senyorito, si Victor ay parang aso. Pero nakatulong siya sa maraming masasamang gawain. Kung mawala siya,
paano natin palalaguin ang ating kapangyarihan para labanan si Doña Regina? Isipin mo muna. Kitang-kita na may kapangyarihan ka. Magaling ka rin. Ngunit paalala ko, ito ay bayang ng Malaya. Kung magpatayan ka dito, hahabol ka ng Dragon Hall. Tsaka si Victor, nagsabi na sa amin tungkol sa'yo. Hindi ba gusto mong bumalik sa bayan ng Malaya? Madali lang para sa akin. Hindi mo gustong palampasin ito, di ba? Gusto ko talagang bumalik. Ngunit nakita ko kayong mga basura na makapangyarihan dito, pumatay ng inosente. Ayaw ko na dito. Basurahan lang ito na puno ng mga insekto. Sinubukan na kita, pero ayaw mo. Paano siya? Paano si Hector? Mamamayan sila ng bayan ng Malaya. Gusto mo bang mahuli sila dahil sa'yo? Tiwala na ako. Walang mali ang desisyon ni Lolo. Saan ka man pumunta, kasama kita. Pinatay na nila si Lolo. Kung ang pamilya de la Cruz mapapasa sa kanila, hindi na ito mumaana ako kung tahanan. Hindi na ako babalik. Kuya Andres, halos buong buhay ko. Alam ko ang buhay ay tungkol sa pagkakaibigan at katarungan. Ngayon, ang anak kong ito ay gusto sirain ang bayan ng Malaya. Kahit tanggalin ko siya sa buhay ko, hindi ako susuko sa mga masasamang ito. Hanggang sa huli, kasama kita. Magaling. Walang hadlang na. Huwag kang padalos-dalos, Kuya Andres. Hindi pa ako gustong mamatay. Pwede pa nating pag-usapan. Hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng tawad. Huli ng lahat. Matapos kitang tapusin, hindi ko rin palalampasin ang senyorito ng Dragon Hall. Kuya Andres, nagkamali ako. Nagkamali ako. Huwag mo akong patayin. Sigil! Usap lang tayo. Hindi naman makasarili ang amo namin. Ang Victor Santos ay pumatay at nanakaw ng pera dito. Palaging ginagamit ang pangalan ng amo namin dito para mag-api. Matagal nang gustong pagsabihan ng amo namin. Kaya siguradong bibigyan ka namin at ang iyong malubhang kapatid ng katarungan. Ibabalik namin ang kalayaan ni Senyorita Marina. Katarungan? Kung may konsensya ka, hindi mo matatago si Victor Santos. Mula ako sa Dragon Hall. Ang aking pananaw ay hindi mo dapat hulaan. Mahalaga ang reputasyon ng Dragon Hall. Hindi ko hahayaan sa maliit na San Juan na sirain ang aking pangalan. Paano ako susunod sa Dragon Hall? Tama! Na yun nang nalaman ng amo namin, ang si Victor Santos ay nagtago sa amin ng maraming kasalanan. Dito kami para parusahan siya. Enrique, huwag kang baliktad! Ginawa ko lahat para sa iyo! Huwag kang basta-basta magbago! May pakinabang din ako! Sumigaw! Walang katotohanan! Huwag kang magkalat ng sismis! Walang utak ka! Sa araw na ito, talo na ako. Kahit putulin ang braso, kailangan ko pang mabuhay. Hindi ko akalain. Para sa posisyon ng pinuno ng Agila, maraming taon akong naplano. Magkakaroon ako ng ganitong kapalaran. Katatawanan. Katatawanan lang ako. Walang kakayahan, pero gustong patunayan ang sarili. Kaya napadalos-dalos at napunta sa maring landas. Ikaw naman, huwag mo akalaing ang mga magagandang salita mo ay maluloko ako. Noong ako'y nasa mundo ng krimen, wala ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. Hintayin mong tapusin ko siya bago kita ipaubaya kay San Pedro. Senyorito, tiis muna. Para kay Victor, masira ang pangalan, hindi sulit. Andres, sasabihin ko sa'yo. Ako si Enrique, ayoko ring dahil dito, mawala ang aking reputasyon na naipon ko. Ganito na lang, magbigyan tayo. Palayain mo siya. Ako ang huhuli kay Victor. Kung ganito, hindi lang ikaw makababalik sa dati mong buhay. Hindi na rin kailangan magtago si Marina at Hector. Paano? Oo. Paano kita pagkakatiwalaan?
Ilagay ang impormasyon ni Victor sa internal wanted system. Opo. Hindi! Hindi! Okay. Palayain ko siya. May kondisyon ako. Sabi mo, kung paano namatay ang kapatid ko, ganun din siya mamamatay. Okay. Sasang-ayon ako. Hindi! Hindi! Pinayagan ko na ang hinihingi mo. Pwede nang pakawalan ang tao. Wait lang, nasaan ang Singsing? Balik mo ang Singsing! Singsing? Ang pangit nito. Ang pangit nito. Wala akong pake. Pwede nang pakawalan ng tao. Ilabas ang controller. Bigay mo na! Sapat na! Pakawalan mo na! Umalis ka! Ikaw ay matagal na sa mundo, pero ang amo ko ay tagapagmana ng Dragon Hall. Anong eksena ang hindi niya nakita? Isang maliit na gawain lang. Hindi mo ako pinapansin. Paano ko ipagkakaloob ang gusto mo? Sinabi ko na, dito, ang salita ko ay batas. Ang kapatid mo dati, akala niya katulad ko kayo na may pakialam sa moralidad? Paano ko ipagpapalagay ang pagkakataong ito? Sa kanila ay maraming yaman ng Agila Society. Paano ako hindi maakit? May Agila Society na magbibigay ng pondo. Patalsikin sa Dragon Hall ang mga hindi nirerespeto ako. Ay hindi ba't panahon lang? Hindi ko ito bibitawan! Alam mo ba bakit ka mamamatay? Dahil maraming salita. Magkwento ka pa. Ang live ay sikat na. Abangan mo lang. Akala mo makakatakot ka sa akin. Hayaan mong sabihin ko, ang lahat ng platform dito ay nasa kontrol ko. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para mabalik ang kanilang pagkakakilanlan. Palalakihin ko si Enrique para maging tagapagmana na kayang hawakan ang responsibilidad. Ang magtanggi, hindi ko papatawarin. Doña Regina, ang lahat ng pinuno ay naghihintay sa pagbabalik ni Senyorito. Hindi magkakaroon ng problema. Ina, tulungan mo ako! May isang taong sisira ng pangalan ng Pamilya Reyes. Kahit makita mo si Kuya, ang Pamilya Reyes ay matatalo na. Ang hihintayin lang niya ay guno. Ano? May ganun? Buksan ang telepono at tingnan ang balita. Buksan ang telepono at tingnan ang balita. Ina, huwag maniwala sa nakikita mo. Agad na i-block ang lahat ng platform. Huwag ipaalam ang iskandalo. Mabibigay ako ng paliwanag pag-uwi. Wrong! Ikaw lang to. Sa tingin mo, maniniwala ba siya sa'yo? Siya ay paparating na dito. Hindi lang ako mananatili. Kayo ay makukulong din sa pagkalap ng maling balita. Magmayabang ka pa! Malapit na ang pinuno. Mapapakulong kayong lahat! Malapit na ang pinuno. Mapapakulong kayong lahat! Nakat ang live stream! Sinabi ko na kayang-kaya kong guluguluhin kayo. Ang mga katulad ninyo na walang takot, madaling tapusin. Kung ayaw ninyo makulong, magmakaawa na kayo. Kuya Andres, sa pagdating ng pinuno, kahit ipatawag mo lahat ng kapatid, wala kang magagawa. Sa gabi na ito, hindi ka makakalabas dito. Sinabi ko na, hindi ako nagkakamali. Si Victor, para talagang magiging mayaman. Hindi tulad nitong parang malapit ng mamatay. Okay lang nakagalitan kami.
Ang tapang mo pang kagalitan si Enrique. Walang respeto. May kaunting lakas. Gusto nang maghari. Walang utak. Enrique, huwag mong palampasin siya. Baka balang araw, baka siya pa ang mang-insulto sa'yo. Andres, sinabi mong papatayin mo ako. Ngayon, parang ikaw ang mamatay. Kuya Andres, ikaw ay naantala dahil sa akin. Umalis ka. Ako ay nadadapat dito. Huwag matakot. Umalis ka. Ako ang bahala. Huwag matakot. Granada lang. Anak, ang iyong buto ay espesyal. Ikaw ay isang henyo sa martial arts. Kaya ko ikaw ay kinuha sa mga guho ng digmaan. Sa ngayon, nararamdaman kong ang aking mga aral ay ipapasa ko sa iyo. Maghiganti ka para sa akin. Sino po ang may gawa? Ipagpapatuloy ko po ang iyong hangarin. Ngayon, siya ang pinuno ng isang kriminal na grupo. Ay, hindi ko akalain na siya. Nagnakaw ng aking aral at ako ay inatake. Guro! Ito ay siyang naantas ng kalasan. Protektado ka sa lahat ng armas. Walang panganib sa buhay. Maghiganti ka para sa akin. Hindi ako masasaktan. Ina, sa wakas dumating ka na. Siya yan. Basura ng lipunan. Hindi lang niya ako inapi. Binastos pa ang pamilya Reyes. Pinuno! Hindi lang ito hamon sa Reyes. Ganito katigas ang ulo. Parang nilalabag niya ang Dragon Hall. Sino ang nagdawit sa Reyes? Ang tapang ng loob! Pinuno, siya yan. Ina, siya yan. Ang ignorante na basura at ang tanga niyang asawa. Kanina pa nila gustong gulo-gulo. Bakit parang kilala ko siya? Siya yan! Tama! Ina! Siya yan! Basura ng lipunan! Hindi lang niya ako binanta. Binastos ka pa. Huwag natin siya palampasin. Isugo siya sa pinakamalupit na correctional facility. Patayin siya! Ina! Sinampal mo ako para sa kanya? Alam mo ba kung sino siya? Bakit ang tanga ng anak ko? Anong nangyari sa'yo? Ang matandang babae nagwawala na naman. Alam mo pa ba ito? To? Siyang sing-sing lang to, di ba? Kailangan bang magalit ng ganyan? Akala ko, ang turing ko sa iyo ay anak. Ang sinasabi ko, pinapabayaan mo. Wala nang natandaan. Sinasabi ko na, sa singsing na ito, may totem ng pamilya. Pinahanap kita. Ang magkapatid na may singsing. Nakalimutan mo na ba? Parang may ganun nga. Tingnan mo yan. Totoo pala siya ang... Anak magkakadiyera, dalhin mo si Nina takbo hanggang makaya. Good boy. Bilang pinuno, kailangan kong lumaban. Sumunod ka, maghahanap ako sa'yo. Ina, takbo! Siya talagang kuya ko. Paano nangyari? Ina. Isang matandang nagtitinda sa kalsada. Ang tunay na anak ng pinuno ng Dragon Hall. Enrique, habang wala ako, sinaktan mo ang mga tao.
At nagtago ka pa sa tulad ni Victor. Nilabag mo ang batas ng Dragon Hall. Gusto mong sirain ang bayan ng Malaya? Ina! Patawad, Ina! Ina! Pinuno, patawad! Naloko ako ng pera! Deserve ko mamatay! Mga utusan ng kadiliman. Akala ninyo, papatulan namin kayo? Sino ka ba? Harapin mo ako! Ina, ingat. Sino ang nagtangka kay kamay ng kamatayan? Labas kayo! Papatayin ko kayo! Ikaw pala. May katwiran. Sa lahat ng narito, ikaw lang may tapang. Hindi gaya ng mga ito. Puro basura lang. Huwag masyadong maraming salita. Magpaliwanag ka. Ano ang gusto mo? Nakapatay mo ang aking pinakamalakas na alagad. May tapang ka rin. Ngunit ngayon, nandito ako. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang pangalan ng aming pamilya. Emperador ng Kadiliman, kung tulungan mo akong tanggalin siyang demonyo, pupuntahan ko ang premyo ng 100 beses! Tama! Patayin din ng matandang babae. Sa oras na ako, ang pinuno, bibigyan kita ng posisyon. Bilang elder ng Dragon Hall! Kayo, nalulong kayo sa kasakiman! Matandang babae, tumahimik. Patayin mo muna siya. Bibigyan kita ng dagdag. 10% sa Pamilya Reyes! Kakaiba! Patayin ko siya! Para sa iyo! Huwag mong saktan ang aking amo! Andres! Anak, ayos ka lang? Anak, ayos ka lang? Okay lang ako. Walang kwenta. Ganyan lang? Akala ko malakas siya. Basura lang siya. Paano niya pabagsak, Emperador? Paano? Sa mundo, may nakasalo ng buong lakas ko at nakatayo pa. Anak, gamitin ang siyam na antas ng kalasad. Gamitin ang sikreto ng pamamaraan ng kalasad. Balikan sila ng kanilang paraan. Ang pamamaraan ng kalasad ay pagsipsip ng laas ng kalaban pagkatapos gamitin ang natutunan at ibalik sa kalaban ng mas malakas. Anong? May sasabihin pa ba kayo? May sasabihin pa ba kayo? Ina! Patawad! Pasensya na po! Patawarin niyo po ako! Ina! Kuya Andres, patawad po! Pinuno, patawad! Hindi na po ulitin, Pinuno! Patawarin niyo po ako! Kayong mga bantay ng bayan, hagad yung dalhin ng mga ito, ilalim ng interogasyon. Walang palugit. O ipapahamak ko ang bantay ng bayan. Opo! Bantay ng bayan! Patawad, Ina! Ina! Kuya Andres, ayos ka lang? Okay lang ako. Guwapo, pwede ba tayo magsabay kumain? Senyorita Marina, sigurado ka na ba na susundan si Kuya Andres? Hay, parang wala na naman akong pagkakataon. Hindi pa pumapayag si Kuya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Umupo ka
may mabuting balita ka ba? Kuya Andres, ikaw lang nakakaalam sa akin. May malaking problema. Life sentence sina June at Yvette. Death penalty na si Victor. Ngunit si Enrique Reyes na dapat ay death row ay nakalaya na. May something fishy. Umuwi ka na, kailangan ka ni Pinuno. Ngunit ang problema, mabilis magalit si Vivian. Umalis na para maghiganti. Bagong gumaling, nagpadalos-dalos. Parang hindi pa rin mapayapa ang Dragon Hall. Enrique, this time, tatanggalin ko kayo sa pinagmulan.